Okay, good morning guys. So short video lang to. Kumbaga gusto ko lang kayong magkaroon ng konting kaalaman pagdating dito sa circuit breaker. Doon sa mga wala pang medyo nalalaman pagdating dito sa circuit breaker. So para sa inyo tong video na to. Actually papasok na ako, kaya lang naisip ko na gumawa ng short video para dito. Para naman hindi kayo mag-worry or para hindi kayo magastusan, okay? So kagabi kasi habang natutulog kami, parang 4 to 5 times nag-shutdown itong aming circuit breaker. Ito yung breaker ng aming aircon. Na kung saan nagigising kami na napakainit kasi nga namamatay ng kusa. So ngayon, bumili na ako kanina, pagising ko bumili na ako ng bago. Kasi etong luma namin, napag-alaman ko na sira na pala talaga. Paano? Kasi wala naman tayong tester. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano natin malalaman na sira na ang ating circuit breaker. Okay? So ganito lang yan. So ngayon naka-off siya, i-on ko. Okay? Alright? So kapag ganito, ayan. Para malaman natin kung sira na ang ating circuit breaker, ibabagsak ko lang to. Okay? Medyo may puwersa yung bagsak. Okay? So try natin. Kailangan pag ito ay pumunta sa gitna. Okay, sa gitna. Sa gitna lang, hindi dito sa taas gitna lang. Ibig sabihin may problem na to. And then kapag nasa gitna na yan, hindi mo siya mai-on ulit ng diretso. So kailangan i-off mo ulit siya bago natin mai-on ulit. Alright, so ganito. On, and then ibabagsak ko. So yun, nasa gitna na siya. Gupit na, di ba? So ngayon, hindi mo siya mai-on ng diretso. Oh. 'Di ba? Hindi mo siya ma-on. Kailangan i-off mo muna siya. And then bago mo siya i-on. Ayan. So ibig sabihin may problema na tong ating circuit breaker na to. Alright, so ulitin ko ulit Naka-on to. So kailangan makikita niyo yung pangalan na yun doon sa ilalim. Kita ba? Ayan, may nakikita na kayong on. At the same time, itong on sa taas, kailangan pababa yung hatak para naka-on siya. Ito kasi yung off, nandito naman yung off. Alright. So i-on ko ulit. Ayan. So ang pag-test nito, wala tayong tester, manual lang kung paano natin malalaman. So kapag ito ay binagsak ko at nagpunta sa gitna, ngayon naka-on siya, pansin nyo. Ayan. So pag pumunta siya sa gitna o nakatayo ng ganon, ibig sabihin may problema na talaga to. Okay, bagsak ko ulit. Ayan. Nasa gitna na siya. Ayan. So ibig sabihin may problema na siya. At malalaman mo pa na hindi na talaga pwede to dahil kapag yan ibinalik mo o inon mo ng diretso, hindi mo siya ma-on. Never mo siya ma-on unless kung i-off mo muna bago mo ilagay sa on. Yan. Pero yan mag-o-on siya, pero kapag habang ginagamit mo siya, kusa siyang mag-shutdown. So ibig sabihin may problema na yung kanyang yung parang spring na lalak or nag-hook dito sa switch mismo. So kapag umiinit, kusa siyang nagre-release. Okay? So yun ang problema niya. So buti na lang nakabili na ako ng bago dahil napalitan ko na rin siya ngayon dahil mamaya medyo mainit yung panahon na naman dito sa atin. Okay? So yun lang para magkaroon lang kayo ng idea kung paano natin malalaman na sira na yung ating mga circuit breaker na wala tayong ginagamit na tester. Pero ang alam ko, itong mga ganito guys tugtong ko na lang din, ito ay nare-repair. So sa susunod na video, tuturo ko sa inyo kung paano i-repair to. Alright? So for now, yun lang muna. Maraming salamat and God bless you all. Good morning to everyone. Bye bye.